May final na po ba kayong desisyon? Ano po yung mag-filing ba kayo ulit ng COC sa Bangsamoro? Ano po bang mayroon bang ginawang batas ang parliamentary para po ito? Wala po nakukonvey sa atin na mensahe kung gagawin ba yung mismong batas o yung mismong Act of Parliament. Talaga kasing kung sakasakali, Kadante, at meron silang gawing batas na i-distribute yung 7 na seats. No choice kami kung hindi magpa-open ng filing ng candidacies doon sa mismong lugar na maaapektuhan ng dagdag na mga seats. No choice kami doon. So kinakailangan i-open namin at kinakailangan mangyari yung filing ng candidacy ngayong June. Kasi kinakailangan mag-imprenta kami ng balota ng July to August. So, iba kung hindi nagkaganon po? 73 lang na seats ang pag-aaway-awayan, pag-aagaw-agawan doon sa Bangsamoro. 73 seats lang pag nagkataon. As to whether that is legal, constitutional, we will proceed. Because as far as we are concerned, so long as there is an election, it's a commitment, then there should be an election. Isa na lang pong follow-up. Nabanggit niyo mataas yung turnout ng midterm elections, pinakamataas. Yung dahil bago ang makina, excited ang mga tao kasi pagkabago parang excited bumoto, bago yung machine. Isa po ba yun sa mga factor na nakita ng komisyon, maraming bumoto, lalo ng mga kabataan po? Kasama, isa po yun siguro, kasama yun. Pero palagay ko po yung mga issues of the day. Palagay ko po yung challenge sa mga kabataan lagi na gusto nyo na magandang kinabukasan, hindi kumoto kayo. Diba yung challenge natin na sa mga nakatatanda, sabi nyo, nag-fail na kayo ng mga nakakaraan, di ayusin natin ngayon. Ito na yung tamang pagkakataon. Siguro na-challenge yung mga kababayan natin. Kaya sila pumunta sa presinto. Sapagkat hindi na yung makahawak nga ng bagong machine, na-try nga. Na-try naman nila eh. From December 2 to January 30. Kasi